So, ayan mga ka-senior at ito na yung huling salang ng kanyang okoy na hipon. Good day po mga ka-senior. Kumusta po kayo? Ngayon po ay naisip ni Mrs. na magluto ng okay na hipon. Dahil kaninang naglilinis siya ng refrigerator, nakita niya yung hipon na binili namin sa Asian Store. Noon pa siguro may 2 months ago na. Nabalak nga sana namin gawing okoy. Kanina nga nakita niya, ngayon na niya itutuloy yung pagluluto ng okoy na hipon na yon. So, samahan po ninyo kami mga ka-senior sa pagluluto na naman ni Mrs. nung kanyang putahe na okoy na hipon. Sariling version po niya ito. Sige po at samahan niyo na lang kami. So mga ka-senior, ito na po yung mga ingredient na gagamitin niya sa kanyang okoy na hipon. So ito po cornstarch flour or harina, itlog, pamintang durog, asin, at itong sibuyas na hiniwa na rin niya, at saka itong hipon. Ito pong hipon siguro meron na itong 2 buwan sa amin na frozen na binili namin dun sa Asian Store. Ngayon lang magagawa. Matagal na itong nakabalak. Kaya lang medyo abala. Kaya ngayon lang niya magagawa. So bali ayan po lahat yung kanyang mga ingredient. So ayan po at pinaghalo-halo na niya yung kanyang putahe. Yung kanyang okoy na hipon. So inuna niya yung sibuyas. Ayan at tapos yung itlog. Isa lang ba yun? Isa lang. Paano isa doon? Paminta. Ayon sa inyong panlasa, yung paglalagay ng paminta. Ayan. Konting-konting asin lang. At saka asin, ayon din sa inyong panlasa. Kung gusto niyo maalat, dagdagan ng asin. At kung gusto naman niyo matabang, bawasan ng asin. Tapos po ay yung harina na, yung cornstarch flour. Wala po yan, halo-halo lang. Tingnan natin kung ano magiging kalalabasan itong Mekos-mekos. itong okoy na hipon na ito. Sarap yan, sigurado ko. Mekos-mekos lang. Yan, depende lang po yung paglalagay ng harina. Unti-unti lang yan nilalagay at baka sumobra o magkulang. Hindi maganda kakalabasan.
Kung gusto na siguro, kulang pa. Dapat siya may tubig eh. Ala, Nakita ko nilagyan nila doon sa kuwan eh. konting-konti lang, titignan mo. Kasi pagka nagtubig yan, magsasama-sama sila. Maganda sa okay eh. Ayun, at may Ayan, tubig na ilalim. kumakatas yung tubig niyan. Ayan mga kasenyor at kinamay na niya dahil nagsuot siya ng guwantes at hindi mahalong mabuti yung harina, malamas na mabuti sa hipon. Hop na. So ayun po at susubok muna ng isa, titikman at kung ano ang kulang. Nagpapainit lang po ng mantika at saka susubukang magprito ng isang Ayan, unang subok. Tignan natin kung ano ang mangyayari dito sa Mahina pa rin yung init niya. Kailangan siguradong brown na uli. pwede na may biling huli yan. Hindi, mas maganda yung luto na kabila bago mo ibilhin yung kabila. Mas brown pa dyan dapat. So, ayan na mga kasenyor at nakapagluto na ng isang Kapraso. bukuan. Isusubukan at titikman na kung ano na ang lasa nito. Parang nasunog pa. Hindi naman. Hindi pa po nakakagawa ng sausawan kaya titikman na lang muna ng Nagawa ko sa ganito. Ito pa lang nakakain. Sarap na ako na. So ito po yung kanyang gagawin sa sausawan. Dinikdik na bawang, paminta, at saka suka. Patis at toyo. Titigdig ko mabuti na. Maganda. Yan at natikman na. So eri na po yung kanyang pinirito. Kaunti na rin natira. Dami. Sarap, pero kulang sa alat. Tama lang yun. Sa atin dapat matatabang na. So yan po, dinagdagan ng kaunting asin at kulang sa alat yung unang luto. Ganyan ang pagluluto. Dagdag, bawas. Mekos. Yan ang panayang tikim ng tagaluto. Marami yun. Uy, ang liit nun eh. Lalakihan ko nga eh. Malaki itong Ay, ilalatag ko pa eh. Ang laki ng lutoan ko eh.
Dapat dalawang kung yan. Hindi, isa lang. So, ayan, at halos luto na po yung pangalawang sigang. Yan po ang luto ni Mrs. At susubukan ko naman pong ako magluto. Gagandahan daw, bibilogin. Para kung ito huwag lang hindi maluto ang itsura Konti lang pala ito konti lang pala itong kuha na ito pagka nahalo na. Isang kuha po ito, isang isang supot na hipon na maliliit. So, yan na po yung kanyang Hininaan ko yun ha, para sa paglalagay mo. Ayun na. Ayan po mga ka-senior, sinubukan ko namang ako ang magluto ng okoy. Titignan ko kung kaya kong iluto ng medyo bilog ng konti. Dahil yun yung nakita kong pagluluto ni Mrs. Hindi bilog. Mahirap palang pabilogin dahil nga parang kulang ng harina sa palagay ko. Hindi po yata nakapasa yung aking pagluluto. Ibinalik yung kapraso at malambot daw. Babalik ko lahat. Lang pala, konti na lang po yung kaunti na lang yung dalawang sigang na, dalawang sigang o tatlong sigang na lang. So, ayan mga ka-senior at ito na yung huling salang ng kanyang okoy na hipon. Huling batch na ito. That's it. Ito naman po yung mga naluto na. Ito yung pinapatik-tik pa yung mantika. Ito yung luto na. Ayan po, nakatapos na ng pagluluto. Ito na yung huling salang ng okoy. At kami naman po ay magmimerienda na rin. Ito ang aming merienda ngayon. Patitik-tikin dyan. So, ayan. So, ito na po yung aming mimeriendahin. Yung naluto na. Ito yung sausawan. At meron kaming pang pansalit na gulay. Pipino. Yan po ang So, halina na po kayo magmerienda mga ka-senior. At tikman natin itong niluto na okoy na hipon. At so, ito po. Sarap. Lasang-lasa yung hipon. Palibhasa puro hipon ito.
Tsaka sibuyas. Hindi ko lang alam kung ano magiging BP ko bukas. At saka yung aking blood glucose. Pati yung iyong gout. Dahil yung aking gout kagagaling lang, kapi-flare up lang. So, ewan ko kung ano ang magiging resulta nito. Ito po yung pipino na maliliit. Mini cucumber. Yung pong anak namin nagmerienda na, ayaw na raw niyang kumain. So, yan mga ka-senior, malapit na kami makatapos magmerienda. Patapos na rin palang magmerienda. Ito naman po ititira namin mamaya. Baka ito na lang din ang kainin ko mamayang hapon. Hindi na kakain ng white rice. So, hanggang dito na lang po muna yung aming video mga ka-senior at maraming salamat po sa pagsama ninyo sa amin sa pagluluto nitong okay na hipon na aming Last batch. minirienda. Ito na po yung huli. So, sige po mga ka-senior at hanggang sa susunod na video na lang ulit tayo sama-sama. Okay po, bye-bye.